Alright, so shout out kay Pearl 0621 and Mike, no? So shout out to sa inyo. Bali, for today's video, ito ay medyo ito ay requested ho ninyo na. So ayan, special mention, special shout out. Sabi ho kasi ni Miss Pearl is Boss Gala, nice update. Pwedeng next vlog ay sa Rizal Street naman. Tapos yung from Eurobaker papuntang Pilayo Street. So ibig sabihin Eurobaker doon sa may si Banggoy. So Manila Bulletin, si Banggoy, tapos papuntang Pilayo. So mas malapit-lapit lang yun, no? Pero ang naisipan ko na parang mas maganda yata kung sisimulan ko talaga dito sa pinaka dolo, no? Nitong Rizal Street corner Boulevard. So Boulevard, ito yung starting point ng Rizal Street, GP Rizal. So bakit ko ito naisipan, no, Ma'am Pearl and Boss Mike, na simulan ko dito yung pag-vlog sa Rizal Street. Di bali nga medyo malayo-layo siya kasi kasi ito kumbaga meron siyang mga madadaanan kasi dito na establishment na kung saan mga luma, no, mga lumang mga establishment and business. For example, ito Merco, di ba? Di ba ang Merco is siya, pa homegrown business, parang dito siya nagsimula sa Davao. Hindi ko lang alam kung kailan simula, basta maluma na to, no? So baka magalit ko naman yung nagsabi sa akin diyan na na hindi daw pwedeng magsalita ng ng hindi ako sigurado. Aba. So sorry di tayo perfect. So why is it little poorly? So kung gusto mo talaga yung yung lahat ng mga kung gusto mo talaga yung sure lahat, sinasabi 101%, so hindi ako yun, no? So pass ka rito. Kumbaga this channel is not meant for you. So yun lang, balikan natin Miss Pearl and Sir Mike. Ito yung Boulevard. Yan. Na kung napapansin nyo ngayon, mayroon na tayong tinatawag na railings. Diba? Para yung sidewalk talaga siya. Hindi talaga siya madadaanan ng mga bisikleta and mga motorista, diba? Tapos meron na tayong Center Island, no? Isasali ko na lang yan sa vlog. Kasi maaaring hindi lahat ng mga taga Davao dati alam yan Kasi dati wala yan Naalala ko mga 2007, 2008, 2009, wala yan. O kumbaga kung saan-saan lang ang mga tao tumatawid. Siyempre natatama rin na. Although mayroon naman tayong pedestrian lanes talaga rito. Pero siyempre, pag dyan ka naman uuwi doon, doon sa may gosaring yung kulay blue na yon, yung kulay puti. At doon ka naman sa kabila. So siyempre tatawid ka na lang, takbuhan na lang, makikipagpatintiro ka sa mga sasakyan kahit pa sabihin natin na mababagal yung takbo rito, 30 kph. Malabo kang masagasaan kung hindi ka naman talaga slow mo. So takbo ka lang. Pero still ang Davao talaga pinapatupad talaga yung yung kaayusan ba ng lahat, no? Na ganun talaga, kailangan maglakad. Bawal tamad-tamad. So in short, disiplina ba, no? So hindi pwede na kaya mong lumipad or makipagpatintiro. Kaya mong magdashing diyan sa pagtawid, gagawin mo na, di ba? So ang ginawa ni ginawa ng ating LGU, talagang nilagyan ng ng barricade, di ba? Sa Center Island. Para lahat patas, no? So malakas. Di ba? Physically fit ka man, bata ka man, matanda, buntis, lahat patas, pero talagang exclusive na pang pedestrian lane lang talaga siya. Okay. Tapos ngayon, itong gusali na to, kung ano-ano lang pinagtatayo dito, minsan parlor, minsan barbershop. Tapos ngayon, bahay na naman siya. Tapos ito wala na, no? So parang gigibain na to. So ano kaya, aabangan natin kung ano kaya ang magiging sunod na establishment dito na itatayo. Tapos ito naman ay Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. Talagang tumatagal talaga sila dyan, no? Long lasting. So ito na nga, Merco, take out counter. So one of the oldest big shop, breads, cakes, and pastries dito sa Davao. So yun lang. Hindi na tayo may Peter Pan ba yun? Basta meron akong ka-birdmate dati na nagtatrabaho siya gwardiya. Sige, sa kanto dito sa may Claveria. Meron akong ka-birdmate dati na gwardiya siya sa Peter Pan. Yan ang nabanggit niya, Peter Pan. Pero wala, bata lang ako noon kasi di maintindihan. Basta bata lang, kumbaga wala akong hindi ko masyadong pansin yung ganap sa paligid-ligid. Basta dito lang din, along Rizal Street. Tapos kada uwi niya, ang dami niyan dalang pagkain, mga tinapay, mga cake, no? Kumbaga parang
pa-dispose na. Binibigay niya sa amin. Galing. Naalala ko lang, Peter Pan. Dito daw yan, Rizal Street. Pero di ko naman nakita. Pero baka sa isa dyan sa inyo na nanonood nito ngayon, may naaalala tungkol sa Peter Pan. Ikaw, Koy, kabalo ka asa ng Peter Pan? Wala po. Taga-asa mga Koy. Direra, ayan, Barangay Dasdi. Ito yung lugar na to dito, may mga kabahayan dyan. Maliit lang siya na lugar. Pero daming bahay. So enough na siya para maging isang barangay. Si Kuya taga dito siya, pero bata pa si Kuya. Yan yung mga establishment, may mga bago. Cherry Mart, mga Korean stores, malamang bago lang yan. Padre Gomez naman doon na daanan natin. Mormons. Jesus Christ of the Latter Saints. Okay. Diba? So, yun, bali, Merco, yung aking na-feature. Tapos, syempre, convenience store, matagal na yan. 90s na. Tapos, Blue Velvet Hotel. Tapos, diba? Blue Velvet Hotel. May pa-shoutout tayo sa mga mga kugihan kayo ng mga taxi driver. Mas di na sila kugihan, okay, ilang igamit ko di kuryente na. Di na to sikat-sikat. May isa pa nga sikat-sikat. Mga chertol, mga taga Davao, no. Cool lang, wala problema, no. Relax lang. Isihan lang dito. Tapos ano ba? China Bank. Matagal na to China Bank. Tapos yan, New Davao. Di ba theater yan? Yung sinihan. Tapos syempre Diaz Mall. Yung kulay green. White and green. So Diaz Mall, yan, luma, pero hindi naman siya sakop ng ng ating content ngayon kasi ang ating i-vlog ngayon ay ang Rizal Street. So shout out ulit kay tawag na ito, Pearl in Mike. This video is brought to you by from Florida. Yan, GP Rizal. Bakit mga GP lagi ang mga pangalan ng mga kalye? GP Rizal, GP Laurel, GP Cabagyo. Baka may makakasagot sa mga tanong ko na dyan. O ipakisabi na lang. So hindi na tayo pupunta doon kasi si Emerick na yan. GP Rizal lang yung natin, yung ating content, yung ating vlog. So yun nga, ang request nga dapat doon sa may Eurobaker, kung saan intersection siya or corner ng Rizal and CB Bangoy. Pero naisipan ko na magsimula nga doon sa may Boulevard. Kasi meron doon mga makikitang mga lumang tindahan, no? Gaya nga nung Merco. China Bank, Davao Recto. Lakad lang tayo dito, ha. Ito sila ate dito dati nagtitinda to dito sa may napunatos sila ng mga viewers natin na bakit daw sila nakalatag lang sa semento. So ngayon, andyan pa rin sila pero naka folding bed na, which is very good, no? Meron naman talaga dapat, okay lang naman din. Sanay naman tayong mamimili ng mga pagkain na may mga gulay-gulay sa mga tatipapa, di ba? Na nakalatag lang sa semento. Pero syempre dito sa Davao, hindi man siguro sila pinapaalis pero mas pinaganda lang yung yung kanyang sitwasyon ni nanay. No, binigyan siguro siya ng or pinapa-provide siya ng folding bed para mas elevated. Hindi talaga yung nakalatag sa lupa, I mean sa semento. Yung kanyang mga paninda. Siyempre pagkain yun, kahit pa sabihin nating babalatan, huhugasan, babalatan at lulutuin, still pagkain pa rin yun. Okay, so ano pa ba ang mga luma na masasabi ko na akin lang to, ha. So maaaring meron kayong makikita sa ating camera na masasabi nyo, maalala nyo, no, nung kabataan ninyo, early 2000 o mga dekada 90. So yun, Merco, tapos Mandarin Tea Garden. Diba? So isa yan sa mga pinakalumang establishment dito sa along GP Rizal. Ito mga inasal, bago lang yan. Ayun, Merco ulit, no? So dalawa na yung nadadaanan natin Merco dito along GP Rizal. Triple V Inn. Parang bago lang, no? Basta yun, dalawa.
Merco, Mandarin, pangatlo Merco ulit. Tapos itong building na to, syempre luma na to dito. Paiba-iba nga lang ang mga tenant, mga occupant. Naalala ko dati, maraming mga taong grasa dito. Parang parang nananakot na pag hindi mo bigyan ng barya. Parang nananakot sila, pero ngayon wala na. Malinis ang Davao talaga. Sobrang linis ang Davao, no? Baka may magalit diyan, bahala kayo. Sobrang linis talaga siya, oh. Wala kang makitang mga kalat. Ay, meron isa, isa, dalawa lang. Idaanan ba naman to ng maraming tao, syempre. Malinis siya, no? Kung titinan natin. Marami naman malinis sa Pilipinas na syudad, di ba? Yan na nga, hindi ko pa napuntahan, pero Iloilo talaga marami ng reviews na talagang nasasabi, no? Na legit. Na yan na nga, sabi nga ni Thailand girl, yung vlogger na galing siyang Thailand teacher, tapos pumunta ng Davao, dito siya nakatira, panandalian. Or dito na yata sila nakatira talaga, kumuha siya ng property. Nung nakapunta siya ng Iloilo, talagang parang nadagdagan, no, ang listahan ng kanyang isa sa mga paboritong lugar sa Pilipinas. Kasi dati nga daw, inakala niya lang na Davao City lang talaga yung malinis na lugar dito sa Pilipinas. Pero nung nakapunta siya ng Iloilo, ay hindi lang pala Davao, no? Iloilo din pala daw. O di kaya para sinabi niya na akala niya Davao na ang pinakamalinis na lugar. Oo, yun pala, Iloilo pala ang pinakamalinis. So yun yung kanyang sabi, ha. Sabi ni TG yun, ni Thailand girl. So pag ako yung makapunta ng Iloilo, syempre malay natin, ganun din ang masasabi ko, di ba? Alam niyo naman ako, hindi ako bias, hindi ako talaga tatawag nito. Hindi ako faking, hindi ako nagsusugarcoat. Pag hindi maganda, wala sorry talaga, yun talaga totoo, hindi talaga maganda, no? Minsan hindi ko na lang sasabihin kasi makakasakit tayo ng damdamin ng iba, hindi nakakatulong, di ba? Pero siyempre, pag okay lang din naman for constructive criticism na din naman ang gagawin natin, ang intention, sasabihin ko yun, no? Na hindi siya ganun kaganda. For example, Lapu-Lapu City, no? So maganda ang hangin, malinis, ang ganda ng klima, super ganda yung weather ng Lapu-Lapu City. Mababait ang mga tao, mababait ang mga driver, taxi driver, mababait. Basta siya, ang napaka-affordable ng mga isda, presko ng mga isda. Grabe, iba sa Lapu-Lapu, talagang nakakahangat. Kasi yung mga accommodation, no, mga transient, ang mura, tsaka ang affordable ba, tsaka ang linis, tsaka ang bait ng mga host. Na kahit pasabihin natin, trabaho naman talaga ng mga host na maging mabait. Kasi frontliner nga sila sa business, di ba? Pero ibig ko sabihin, parang kahit pa nagbabayad ka, 'di ba? Na deserve mo naman talaga yung ganong serbisyo, no? Ganong treatment ng mga host natin. Magpasalamat pa rin tayo kasi 'di ba, hindi tayo naka-experience ba ng hindi maganda, lalo turista tayo, 'di ba? Namamasyal tayo sa lugar tapos gumastos tayo ng pera tapos naka-experience tayo ng kabastusan ng mga tao sa isang lugar, 'di ba? So, kahit pa binayaran natin sila, kahit pa deserve natin yun naman talaga yung protocol, yung kanilang parang scope ng trabaho nila na maging maayos sa customer, maging professional, iiwanan ang pagiging maldito at maldita, di ba? O yung attitude problem nila, tayo kailangan iiwanan sa bahay kasi nga hindi pwedeng dalhin sa trabaho. So, siyempre, salamat pa rin tayo kasi yan na nga, naging professional sila. Tapos talagang masasabi ko as a whole, no, ang Lapu-Lapu City is mababait, pati yung mga tao na sa tayo? Ha? Siguro program tayo, kay kikulong man tayo. Sige tayo, panid-nid lang dito tayo. So yan, ha? Shout out. Ayun, no. So as a whole, no, Lapu-Lapu, Upunganon. So ang babait, pati yung mga makakasalubong natin sa vlog, mga bata, matatanda, talagang very cheerful, di ba? Tapos mga driver, ang babait, talagang pag natatanong ka, talagang tinuturuan ka, di ba? Ginaguide ka talaga. Tapos parang hindi sila gahaman ba? Hindi sila greed. Tapos hindi sila greedy. Tapos ang ganda ng weather, ang ganda ng klima, ang kahit tirik yung araw, tapos ang presko ng hangin. Ang hindi lang talaga, hindi siya maganda. Like, hindi naman sa hindi maganda. Kumbaga, para ang puna ko lang na sana i-improve or sana ay ayusin pa ng Lapu-Lapu is yung kanilang sidewalk gaya nito. Yan. Kasi wala talagang sidewalk ang Lapu-Lapu City.
Meron siguro doon sa may outlet, pero siyempre outlets, di ba, is pamamayari siya ng Ayala ulit, di ba? So, iba naman kasi kapag pamamayari ng mga Ayala and mga kung sino pa yung mga corporate business, di ba? Mga korporasyon, malalaking corporate world dito sa mundo dito sa Pilipinas. Siyempre, hindi talaga yan sila papayag na yung kanilang property, yung kanilang area, yung kanilang location ay hindi siya kaaya-aya sa madla, di ba? Sa mga tao, sa mga clients nila, sa mga customer, mga goers, di ba? Mga shoppers, sa kailangan komportable. So yun, siyempre outlet, so okay yun, no? Yung mga sa sentro-sentro na bahagi ng Lapu-Lapu. Pero yung mga hindi naman sa remote din, basta mga main road lang din talagang sharing yung daanan, tapos tao, naglalakad, tapos bahay. Example, ito yung kalsada. Bahay na yan, tindahan. Talagang sagadan ba? Tapos sige. Tapos ang sabi ko naman dun sa babae kay ate, sabi ko, bakit walang tawag nito sidewalk, bakit walang tawag nito expansion or road widening? Kayo ba ay makikipagpatayan? Ayaw nyo bang pumayag sa demolition kunyari man? No, sa hindi abay suportado kami sa masyado kaming suportado kami syempre sa gobyerno namin dito na magkaroon ng road widening, kasi para saan ba naman yan? Para sa amin lahat yan, lalo sa mga kabataan, mga estudyante maglalakad ng ligtas, safety, na hindi tayo matatakot ba na baka ma-side sweep, masagasaan, diba? Pati na rin sa mga motorista. Ang problema nga lang ay wala pa daw silang sapat na budget para kami ay bayaran, kasi hindi naman kami pwedeng aalis sa lugar, hindi naman kami pwedeng papayag na lang na basta babawasan, di ba? Tatapyasan yung aming property, yung aming lote, yung aming area na libre, na walang bayad, di ba? So hindi maaari, hindi pwede yun. Kaya ayun, walang problema sa amin na tapyasan for road widening, pero ang problema lang is wala pa silang budget. Siguro may pera ang Lapu-Lapu City. Siyempre highly urbanized city ha. Hindi basta-basta. Almost 500,000 na population, di ba? Tapos ang daming mga may MIPSA, MIPSA? Economic zone. So ibig sabihin may pera, mayaman ang Lapu-Lapu City. Kung one of this day makakapasok sila sa top 10 richest city in the Philippines in terms of assets, hindi na ako magtataka. Diba? Hindi na ako masashock kasi nakapunta na ako sa lugar nakikita ko yung talagang rason, no, kung paano sila yayaman, paano sila naging mayaman. Tapos yun, tapos tayo dito, pati mga vendors natin dito sa Davao talagang organized, no? Yan sila hindi sila pwedeng maka-obstruct sa sidewalk. Pwede sila magtinda basta kaya hindi sila maka-cause ng traffic sa mga moving vehicles, and at the same time hindi sila sige, salamat. So yun, hindi sila makapagharang din sa mga pedestrian, di ba? So sidewalk is sidewalk, ganun lang. Tapos ngayon, dami na nating mga side trip dito na kung saan dapat lang naman talaga ay dito tayo magsisimula sa Eurobaker, pero ilang minuto na, naka 18 minutes na tayo, hindi pa rin tayo nakapunta sa Eurobaker. So yun lang. For today's video is Rizal Street. Malapit lang naman, as in lapit lang talaga siya. Hindi talaga siya ganun kalayo. Estimate ko siya siguro nasa mga 100. Nasa mga 300 plus 400 meters away, no, mula doon sa Boulevard. Medyo matatagal lang ako gawa nung siyempre nagdadaldal, di ba? So ito, Philippine Veterans Legion of Davao Incorporated Memorial Building. Maaring nag-i-exist na yan dati, pero hindi ko lang talaga siya pansin kasi nga bata, di ba? Hindi pa ako ganun ka-aware, diba, sa surroundings. Although observant ako na pagkabata, pero hindi ko binibigyan ng na darating yung time na magiging vlogger ako 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, magiging content ko to, tatandaan ko tong lugar na to. So kapag baka conforme na lang kung ano yung matatandaan ko, yun na nga, for example, yung Merco, natatandaan ko, pati itong Mandarin Tea Garden. And Jollibee, syempre, the oldest Jollibee in town. Alright? The oldest Jollibee in Davao. Ito namang top silogan na talaga, dati pa yan, binago-bago na talaga yung kanyang forma, yung kanyang structure, no. Mas malinis siya ngayon, mas air condition, no, mas presentable. McDonald's is dati na tong anong ulit yun? Nakalimutan ko na. Basta andyan sa comment section yan na dati tong Ayan, ang Jollibee naman hindi naman sila papayag basta-basta, no, na 'di ba?
kaharap niya si Tops, si Mang Inasal, tapos McDonald, tapos siya mananatiling hindi na ganun kaganda kanyang gusali, di ba? Tapos basta hindi ako man din medyo hindi na ako masyadong nag-order dito dahil nga medyo matagal-tagal na silang mag-process no ng pagkain. Anyway, so ayan, isa yung sa luma dyan, Jollibee, Merco, Mandarin Tea Garden, and Jollibee. Tapos the nation's leading newspaper, Manila Bulletin. Di ako sigurado sa taon na ito, itong Manila News Bulletin, kung gano'n na ba ito katagal, kung early 90s, kung andito na ba ito dito nakatayo na, pero feeling ko pwede, tama, kasi tinan mo yung structure niya, di ba, lakas makaluma, di ba, lakas maka oldie, maka old school, ang ganda, napaka-antigong tignan. Manila Bulletin, Davao Branch, the exponent of Philippine progress, di ba? Okay, so may mga na tayo, closure na tayo ng mga daan dito. So ito na nga, bali, ang ating San Pedro Square or ang ating City Hall Square ay nakasarado na yung yung kanyang square. Ito, Bolton Street, and ito yung Sibanggoy. Sibanggoy Street. Siyempre UM, no? Ito, parte na to ng UM, University of Mindanao. Pero syempre hindi siya kasama sa vlog natin ngayon kasi JP Rizal nga tayo. Okay? So Manila Bulletin. So ano nga ba yung mga lumang establishment na nakita natin? Merco, Mandarin Tea Garden, Jollibee. Tapos ano pa? Yung top, sige, sama natin. 5, tapos ito nga Philippine Veterans Legion, name, pang-7 ito si the nation's leading newspaper. Excuse me. Tapos ito naman si Huckleberry. Mukhang luma rin kanyang structure, yung kanyang design, no? Sige, kasama na yan, pang-8. Okay, so Miss Pearl, ito na yung iyong sinasabi, no? Yung request na magsisimula sa Eurobaker. Eurobaker Classic. Tapos naalala ko pala dito, meron ditong Iron Voice dati, Iron Voice ba yun? Yung may videokihan, inuman, basta marami, maingay din, magulo. Wala lang, nadadaanan lang namin siya kapag pumupunta kami sa May Rizal Promenade para mag-aalak. Diba? So enjoy lang kayo dyan, ha. Bali, itutur ko lang ho kayo. Pasyal-pasyal lang tayo dito. Gala-gala lang kung anong meron, anong mahagip na ating camera. Eurobaker. Alam ko yun sa Gaisano Mall dati. Hanggang ngayon ando pa rin naman ang Eurobaker din. Para ito yung tinutukoy kong Iron Voice. Hindi na siya Iron Voice ngayon, no? Iba na ang itsura. Basta may mga ilaw-ilaw to dito, no? Mga flickering bulb lights, lamp lights. May arcade na naman dito. Wilmore Union Bank. Dayon po, night market na naman dito, meron, no? Sa poblasyon, bago. May Tanduay Select, take your shot. So, inuman dito. Dayon po, night market sa poblasyon. In front of Ed Along Driveway, still accepting stall tenants. May maraming mga arcades na mga commercial offices in the spaces, no? Na hindi na siya masyadong functioning. Ang iba, siguro nalugi. Kaya na-bankrupt, mga ganun ba, no? May mga instances na hindi natin alam, sila na nakakaalam, no? Maaari pumunta sa ibang bansa, iniwan yung kanilang yung kanilang mga negosyo dito dahil wala naman talagang trusted na pwedeng mamamahala. So kaysa may logi, i-let go na lang, di ba? I-abandon. Kaya ang daming mga arcade center in the mga business buildings dito sa Davao na hindi na napapakinabangan lahat ng stalls and spaces. Okay, so lakad pa tayo dito.
Mas maganda talaga kapag dito tayo sa gilid, ano, huwag tayo sa sidewalk para makita natin kung anong meron, no, kabilaan. So yun, Dibonte Kue European Bar and Restaurant. Luma din, no, yung kanya ano, postura. May pa kapis-kapis pa na style pero hindi nakapis yung kanyang ano, yung kanyang window shield. Gawa na siya sa ano, sa transparent glass. Yan lang, ikot-ikot tayo konti. Tapos meron din ditong ano, mga stalls dito siguro, mga arcade dito siguro, no. Mga canteen, demolished na rin. Metrobank, Davao Rizal ATM. Dibonte Kue European Bar and Restaurant. European Mediterranean cuisine, open for lunch and dinner. So siguro ito mga gatong lugar, pang mayaman o pang sosyal. Hindi naman yan pupuntahan ng mga ano lang, no, mga ordinaryo, mga kagaya ko. Magkape, pwede naman tayong magkape sa ano, 7-Eleven. Okay. Revere Davao Oriental. Ito syempre Cap Auditorium. Ay, hindi pala lang. Dito tayo sa kabila, tawid tayo para makita natin yung gusali. Malayuan. Ayan, oh. Cap nga, sabi ko nga eh, cap eh. Kasi yung ano, yung brick, yan, oh, yung kanyang disenyo ng kanyang tawag nito, wall, di ba? Sa poste. Yung brick, maliliit na bricks. Cap Development Center. So, kumusta na ba ang ano na bang issue ngayon ni Cap? Ito ba nakapag, di ba nalugi ang Cap? So, ang tanong diyan, yung bang mga beneficiary nila, mga members, nakatanggap ba ng refund? Nakatanggap ba ng mga benefits nila? Kung ano man ang tawag doon, di ba? Mga interest o kung ano ba mang tawag yan sa maaring profit, no? Sa kailang ginagawang investment, di ba? Or totally ba talaga nakalimutan, hindi nabayaran? So, yun, pwede kayo mag-comment, no? Para dagdag kaalaman na rin natin sa akin. Cap Development Center. Maraming mga nabankrupt sa Pilipinas, yung Kukulevi Fund, Cap Development Center, tapos yung Bangko Filipino. Mga ano yan, nalugi. Kumbaga, hindi ko alam bakit nalugi, no? Pati sila nakasurvive. Cap College Assurance Plan, Cap Pension Corporation, Cap Life Insurance. So ngayon ginagawa na siyang Cap Auditorium na siya, no? Kanyang function. Mga may sayaw, ganun. May mga singing competition. O kung ano pa mga event, no? Ginaganap sa Cap Auditorium. Interface, okay. So shout out kay, ano nga pala mo kuya, kalimutan ko ha, sorry, pero yung vlog ko kahapon sa may doon niya Segunda Complex, 'di ba, nabanggit ko na sa may Imperial Hotel, tapos sa likod na doon niya Segunda Complex. Tapos 'di ba sabi ko sa inyo na naalala ko dati nung ako nag-deliver ng mga burger ng Jollibee, ano siya, may mga estudyante, marami. Kumbaga, tumatambay na sa lugar. Tapos, yan pala, merong computer college interface ang tawag. So, yun. Nung nagpunta ako kahapon, or nung mga nagdaang na parang nawala na, di ko na siya napansin. So, naisip ko tuloy na, parang nakaramdam ko ng konting lungkot kasi parang nawawala yung may mga pati eskwelahan, parang naapektuhan sa pandemic, hindi nakabangon muli, di ba? So, nawalan ng trabaho yung mga guro, kung lahat ng mga umaasa sa kumpanya, sa eskwelahan, nagtatrabaho. Tapos syempre lahat ng mga empleyado, may mga dependent talaga yan, mga yan sila, may mga obligasyon, di ba? May mga binubuhay, maaaring mga breadwinners, di ba? So biglang nawala yung kolehiyo, yung eskwelahan dahil nalugi, bankrupt o ano pa mang kadahilanan. So syempre nakakalungkot to yun. Pero nung nalaman ko sa comment ni Kuya kahapon, shoutout sa iyo boss ha, na sabi mo ay mayroong Interface Computer College dati pero wala na ngayon akong namataan doon kasi lumipat na pala. So nung sinabi mo na naglipat lang pala dito, so yun, nakakatuwa. So very good, no? So good news siya para sa akin. So Interface
Computer College. Davao Head Office, Rizal Microbank, at Thrift Bank of RCBC. Ito naman ay Buticard Incorporated Pharmacy. Motor Trade. Yun, so andito na tayo sa may kanto ng Iniego Street na mas kilala sa pangalang Anda Street. Motor Trade. Wing a minute. O yun o, Anda Rizal Center. Pero Inigo na sa tawag ngayon. Yan. Interface Computer College. Enroll now. Okay, so lakad tayo dito. O nga pala, kahit di nyo na itatanong, sabihin ko na kapag kagabi pala to dito, makulay to dito, may mga beer house ba, may mga nightlife. So kung mahilig din kayo mag bar hopping, mag nightlife, so pwede itong subukan to dito. Yan o. Losel Resto Bar, merong room for rent. Stone Blades in Rizal Street 173, Zola Beauty and Wellness Spa. Ano yan? Man Club, Happy Hours Bar, Low Office. Tapos ito naman sa kabila, kainan. Dito naman wala na, no? So sarado na siya. Dating kainan yan dati, naalala ko. Daan-daan lang naman dito. BDO Villa Viray Law Office, Attorney Marlon. So ito na yung Rizal Prom na sinasabi ko sa inyo. Music Room PTV. Tama ba? Ito ba yun? Ay, hindi pa. Hindi pa siya, no? Music Room KTV now open. Ay, ito na nga yun, Rizal Promenade. Naalala ko to, ano yung kailang bubong. Okay, tapos ang dulo nito is Pilayo na. So sana ay nagustuhan nyo to, Miss Pearl, no? Ang ating ginawang vlog. Sana ay meron kayong namataan na mga establishment, gusali, na meron kayong maalala. At syempre dahil itong lugar naman na to is malapit lang din siya sa tawag nito, UM Bolton. So in the tawag nito si Bangoy. So baka meron din kayong mga naaalala dito, Sir Ismail, no? Sir Ismail of saan ba sila? Oklahoma, Houston. Yeah, Casitas Hotel, Phil-Am Life, Security Bank, Mary Kay, Cebu Pacific Authorized, Philippine Airlines. Okay, meron pala ditong ano, ticketing office, Authorized Wholesale Agent. Yun, mga luma yung ano dito, no? Mga gusali, mga building na wala nang tenant eh. Oh, for list na siya. Ito, Caritas Health Shield Davao. Okay, so this is it, no? Pilayo Street. Tama ba? Ito na ba yung Pilayo? Okay. Ito yung RG Homes. Shout out, di ba? Request to yun. Yun, ito pala yung RG Homes. Di ba? Naalala ko na request nyo to, ma'am, ano, Pearl. Ayun o, RG Homes. RG Homes Furniture. So, sabi nung mama, parang wala na daw din nag-i-exist. Ito yung tinuro nila dati. Yun pala, hindi. Dito lang pala. Yan, RG Homes, The Appliance Plaza Incorporated. Wait lang, Legazpi pala to eh. Hindi pala to Pilayo. Wait lang, saan ang Pilayo Street? Legazpi and Pilayo, isa lang. Tanong natin to. Pwede mo utahan na? Asa dapit ang Pilayo? Bukan siguro ni Legazpi. Pilayo, Legazpi mo gani sa una. Sabi ko na eh. Pilayo karon.
Pilayo na siya ngayon, dating Legazpi. Oh. Yun na nga. Okay, RJ Homes. Okay. So, di ko alam, Ma'am Pearl, kung bakit mo tinatanong, no? Or nirequest itong RJ Homes. Kung anong meron. Ay, wait lang. Sino ba may request nun? Ikaw ba, ano? Sila Sir Ismail ba? Sir Ismail? Kayo po ba yung may request ito? Nakalimutan ko na. Lahok-lahok na, no? Ano nga ba meron dito? Tingnan natin sa loob. Hindi ko alam kung bakit dito nire-request. Ano ba meron sa RJ Homes? Okay. Hello, may hapon, sir. Mangutana ko ba? Dugay na kaning RJ Homes na ano? Establishment. Kaya namo ko yung mga viewers ba nga nasa Amerika na muyo na ba? Yes, sila request nga. Agi-agi ng ano pilayo niya tanawan ng RJ Homes. Gimingaw daw sila sa RJ Homes. Ha? So di ni mao. Isa raman ni sir. So duha ka buk RJ Homes diri Unsa ba nag-vlog ka sir? Naga-vlog ko ba niya? Naga-request na sila permente. Ginabayaran ko nila. Sige, na-tip ko. Lagi ng ano RJ Homes. So, curious mo kung sa'yo nasa RJ Homes. Sumura ni siya di ay mga furniture. Sa Pikas. Pero kanin siya, RJ Homes, siya pa siya sakop. Karaan na siya. Unsa na siyang ano, sa year nga gatukod ang RJ Homes. Dire lang sa concert ng appliance sir. Dire. Sa appliance, sa Dito, Pikas. ano sila. Sige. Okay, so ito na no. Di ko alam pa. Pwede pa comment kung bakit nyo ito nire-request ang RJ Homes. Anong meron? Furniture. Let me know in the comment box, no? Ito RJ Homes. Ito, Yan. RJ Homes Appliance Plaza. Okay, Samsung. Ito naman to. Pila? 42 years? Dugay na kaayo di ay, kumahon. So kung 40 years na takaron, so 23, 13, 03, 61? Kaya pala. So shout out Sir Ismail, no? So kaya pala siguro ito yung nire-request nyo, tsaka ano, Ma'am Pearl. Dahil nga talaga siguro luma na. So ibig sabihin dati, nung kayo nag-aaral pa dito sa UM, baka isa to sa mga dinadaanan yung mga ano. 1981 nag-start? Okay, 81. Ayun, so siguro dati 1980s wala pa tong mga ano, wala pa mga Sony, Panasonic, no. Kaya wala pa may technology kay sa una nani, no. Masabay mga baligya sa una. Mga 1980s. Hindi pa mga Philips. TV nga Philips unsa pa gyud. Mga black and white ana, Sanyo. Sansui. Mao di ay. Nga gusto sila makitaan ba kay kumusta na gid kung sa dagway sa RJ Homes. Para sila ano, Amerika, namuyo na tanan, no. Ayun, no. Nakita na natin ano, RJ Homes. 40, ano pa pala to, mas matanda pa sa atin, no. 43 years. So ngayon, hair na, mga Panasonic, Sony, Samsung, mga bagong brand. So dati ay Sanyo. Ang Sanyo, Sony para sa na? Sanyo Sony na. Di, no. Ang Sanyo, is na higher karon. Okay. Higher na yun. Okay, so yun lang, no. Thank you for watching. And next is puntahan natin yung illustre naman na request naman ni Sir Ismail kung anong nga bang meron doon ngayon sa mga nire-request niyang mga establishment, no, yung parang mga theater ba, sinihan, no, kung existing pa rin ba. So I have to say bye-bye. Maraming salamat sa mga nanonood. Maraming salamat, Ismail, salamat Ma'am Nita, salamat Pearl and Mike. Ayun. So nakagawa tayo ng content along Rizal Avenue hanggang Pilayo. So ito yung pinakadulo, RJ Homes. Bye-bye and ingat.